Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, July 30, 2026 at laglag yung index natin. Sinundan natin yung galaw ng US market kagabi. Laglagan din yung mga US stocks natin. At nag-drop tayo ng negative 0.74%. So 6,305.75. So bad sign talaga pag merong doji na lumalabas sa candles natin. So meron tayong 643.82 million na net foreign buy dito sa market natin. Hindi ko mahanap kung kaninong individual stock to eh. So baka combination to ng mga or may transaction na naganap dito sa market kasi wala namang masyadong gumalaw sa mga big caps. Si Meralco nga natin, 'di ba, medyo mainit sa system loss. So malakas yung drop niya nasa 13%. So ingat talaga kapag mayroong negative news yung stocks natin. Okay? So sa global market, mukhang babawi naman mamaya si US kasi berde na yung mga futures. Pero kahapon medyo malakas nga po yung kanilang drops. Sa ibang bansa sa Europe, okay, nagbabounce na rin siya. And then dito sa bandang Asia, parang mas marami pa rin yung mapula na nakikita natin. Hindi ko napansin kung nag-bounce na si Korea at saka si Taiwan, di ba? Yung ating mga PAX Silica. Ayan. So sila mainit sa global markets naman. And then sa cryptocurrencies, steady lang si Bitcoin natin. Nasa 64K lang naman yung price action ni Bitcoin. Okay? So, balik tayo dito sa Philippine markets. Malakas yung sipa ng mga trending stocks. So, IEAS, ayan. So, kung sino yung pinag-uusapan, siya yung malakas sumipa. Laki ng kandila. 26.21%. Parang sa end of the day to, no? So, silipin natin mamaya, ilan ba to? 89K net foreign sell. And then si Apo, nag-up siya 8.55%. Baka ito yung sumunod na pipitikin. And then ito talagang super stock. Si ABG, nag-up siya ng 7.14% ulit. Breakout ulit yung kandila. And then meron siyang 23.8 million net foreign buy sa mining. Atlas Mining, okay, up siya 4.96%. Meron siya 1.86 million net foreign sell. And then si Felix Mining, nag-up siya ng 2.69%. Meron siya 5.52 million net foreign buy. Tapos si Meralco, ito yung mainit nga ngayon, 13.12 million, or rather, sorry, 13.12% drop, and then 81.95 million. So net foreign sell din siya. Okay, so hopefully makarecover in the coming few days si Meralco. Yung, yung may mga picture na lumalabas sa investa na So nag-worry si Manny Pangilinan, di ba? So malaking mawala kapag tinanggal yung mga charge sa system losses. Billions daw. Ayan, kaya medyo mainit si Meralco po natin. Okay? So yun po yung pag-usapan natin for today. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks may risk po na involved sa market. Always due diligence po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Para updated ka sa review, subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers. Sa market natin, wala pa rin yung inaantay natin na massive na movement ng blue chips. Diba kapon, medyo maganda yung galaw nila pero ngayon mukhang matamlay ulit siya. Company reviews, check mo na lang mga sample trades sa PSE market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then yung mga basic learning sa PSE market. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader, Crypto to, para sa mga crypto related vlogs, social media, Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Konti lang yata din yung na post ko na balita ngayon. So meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Minsan walang update to eh. So bumawi pala yung mining stocks natin ngayon. Ayan. So nag-up siya ng 1.51%. Kaya pala marami sa kanila medyo gumalaw.
And then tinamaan nga si industrial, malamang nandito si Meralco kasi nag-drop yung index natin dito na negative 3.81%. So at least may net foreign buy, kaya lang hindi rin si ICT, no? So meron siyang 643 million na net foreign buy dito sa PSC market. Okay? So ICT renews its Manila ICT concession with the Philippine Ports Authority, moving its expiry to May 2063. Tagal, no? Ilang years yan? So, 37 years. And then si MREIT declares regular cash dividend, 0.2. So, income in first half up by 34%. Yan, maganda yung earnings niya. At ano ba to? Bitcoin, yung ano, tumaas si gold, yan, baka kaya umakyat yung ano, mga minero natin, plus 0.94 kahapon. Okay? Tapos, yun ba na-post ko dito? Ayan, July 20 na yun. Wala nga tayo masyadong na-post ngayon, no? Ayan. Hindi ako active sa Twitter kanina, no? Refresh ko lang. Parang wala nga ako masyadong na-post na, ano? Walang lumabas sa feeds ko, eh. Okay, so yun lang. Ayan. Yun lang po yung balita natin dito sa Twitter. Ayan, mapapabilis yung review natin. And then, patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Check mo na lang po yung Patreon channel po natin. Okay? Hopefully makatulong sa iyan kapag uh, nag-start ka dito sa market. And then, tignan natin yung galaw ng stock exchange. So, based dito sa galawan natin, okay, Dow G. So, parang double test dito, tapos nahirapan siya. So, maghanap tayo ng support dito sa bandang baba. Medyo bearish pa rin. Bearish pa rin na tayo. Wala makitang gumalaw eh. Pero at least may good sign. Hindi ko lang alam kung black seal. Kasi walang individual stock na ano eh. May malakas na trading volume. So, net foreign buy 600 million. Hopefully, mali tayo. Kasi bearish pa rin yung perception ko sa market. So, 6.3K and then negative 0.74%. Siguro, sinabayan natin yung negative sentiment ng US. Pero, most likely, may hatak din na malakas si Meralco sa index natin. Okay? So, okay pa naman yung RSI niya. Okay, abangan natin bukas, Friday. Tapos pagdating pala na mag-August na, no? May mga holidays tayo sa August. So, uwi nga tayo dun sa mga long weekends. Okay, tapos yung mga winners, so IEAS, hindi ba sa ano to? Silipin na nga natin. Hindi, no? Talagang pumitik siya. Second half pumitik si si IEAS. Ayan, congrats po. Ayun, laki naman ng kandila na ito. So, 0.18 rather 26.21% up. And then si Apo, ayan, pumitik na rin. Oh. May volume na rin siya last time. No? Ayan, 8.55%. Si ABG, ito talagang super hot yung galawan. 7%. Yung iba kulang sa volume. No? Si Atlas Mining, ito malakas pa rin. Ayan, breakout kahit na nagbenta na yung mga executives. So 4.96%. Si PXP, ayan, bubuhay 4.03%. And then si Felix Mining, okay, nagre-recover. 2.69%. Next, yung may volume APX. Yan. Okay, gumaganda yung galaw ng APX yan. 1.86%. At saka si Natics, nasa ilalim ng MA, no? At nag-close siya ng 1.35%. Okay? So sa losers, yun nga si Meralco. Yan, laki ng kandila natin. Oh. So ganyan pag may negative sentiment yung stocks. Kahit na fundamentally okay pa siya, di ba? So in-anticipate niya yung system loss. Ayan, nag-loss tuloy yung yung price action, si FDC. Kasama din ba to? Ba't nag-drop to ng 7%. Tapos si IMI, ayan, pullback na. 3.81%. Tech, yung tatlo. 3.75 drop. Si DHI na Dow G, 3.7%. And then lastly, si Aboitiz Power. Laki naman ang drop. Yung candle, 3.64%.
Okay? So sa mga movers, sa big caps kaya no, wala naman eh. 'Di ba? So wala akong makitang volume na napunta sa blue chips. Baka ano to, may transaction to na black sale. Okay, so silip tayo sa global. So based dito sa Galawan, S&P Futures plus 0.53, Dow Futures plus 0.32, Nasdaq Futures plus 1.17. Oh. Mukhang babawi na mamaya yung ano, yung Galawan dito sa bandang ah, US. Okay. European stocks, berde, bumabawi na. And then dito sa Asia, mainit pa rin ba si ano? Mainit pa rin, no? Taiwan at saka Korea, oh. Ayan, mapula. Majority mapula dito sa mga tech stocks din, no? Tech-related na indices. Okay. And then pagdating sa cryptocurrency, hindi naman siya masyadong gumalaw. So, nasa 64K pa rin si ano, no? Si Bitcoin natin. So, hindi siya masyadong gumalaw. Okay? And then, okay, sino po ba ang may galawan dito? Wala, no? Okay, wala masyadong gumalaw. Bitcoin, 64K. Ethereum, 1.9K. Tapos, si BNB, 589. XRP, 1.08. Sol is 74. Nag-bounce ng konti. And si Dodge 0.07. Okay? So, balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si IEASE. Panalo yung mga ano. Nag-trade dito kay IEASE natin kahit na walang balita. Ang lakas ng ano, ang lakas ng pitik na ito ah. So dito na tayo sa pinaka-next na resistance. Meron pa naman dito sa malapit lang pero dito na. Kasi lakas ng ano ng volatility ng stock natin na to. Hopefully dumiretso siya para sa mga holders natin. Ang taas ng ano dito. Laki pala ng ano trading range nito, no? Ayan, oh, laki. Okay. So, congrats. So, nagka-volume, binomba din ng volume, oh. At nakita natin kanina yung 5-minute chart niya. So, hindi naman siya pinitik sa end of the day. Talagang malakas yung trading niya sa second half ng trading natin. Okay? So, overbought na yung RSI na sa 77. Tingnan natin kung abot siya dito sa point, ilan ba to? 0.2139. Nag-close po siya ng 0.18, 30, up ng 26.21% and 89K net foreign sell. Okay? So, good luck sa paghanap ng mga ano, ganitong stocks. Ayan, kagaya ni na Apo, di ba? Mga nakatago itong mga to eh, pero biglang pumitik kasi nagkakaroon ng volume. So, support natin yung breakout area dito sa 1.17. Ang lalaki pala ng mga pitik na ito. May mga spike to. So, tingnan natin kung abot dito sa 1.35. So, malapit lang. Hanggat di mamatay yung volume na ito, pwede, no? Okay? So, marami yata mga stocks na ano, ganito, mga medyo malalakas yung pitik. So, nag-close siya, RSI 70, overbought na nga lang. Ayan, laki ng volume niya. Oh. So, nag-close siya ng 1.27. Parabolic na yung, ano, yung MACD. Nag-up siya ng 8.55%. And then, zero yung net foreign buy. Okay? So, next. Ito pa, isa pang high flyer. So, nakakasabay ka pa ba sa mga to? Ang tataas kasi ng galawan nila, oh. Ayan. So, ang baba ng support natin, oh. Nasa 39.4. Lampas na siya dito, oh. Wala na. All-time high na. All-time high na ba to? Meron pa dito sa kaliwa. Oh, panalo, no? Ilang araw lang si ano eh. O ilang buwan si ABG pala natin. Ayan, oh. So, laki. Laki ng trading range. Yan. Watch out na lang. Ano ba meron dito? Wala naman sa earnings, no? Okay. So may bumobomba lang kay ano, kay ABG natin eh, no? Ang laki ng volume. So gaano kalaki na pala yan? Ilang percent na inakyat natin? Ayan, 169. Taas. So nag-close siya ng 48, up siya ng 7.14% and then 23.8 million net foreign buy. Okay? Congrats sa Diamond Hands. Kay ABG, next, mining stocks, 80, pumitik pala yung ano eh, global markets natin. So, dinadala pa rin siya ng good sentiment.
ang lalayo ng mga resistance natin, no? So kung holder ka, most likely panalo ka na, no? Dito kay Atlas, 14.49, pinakamalapit na resistance. Bumubomba pa rin yung price action natin. Kailangan layo ng support level natin, no? Okay? So hangga't may volume, buhay yung mga stocks natin. Okay, overbought, RSI 75, and then parabolic din yung MACD formation. So nag-close siya 12.7, up siya ng 4.96%, and then 1.86 million net foreign sell. Next na mining oil, Felix Mining, babalik kaya dito sa sa MA, no? MA 100. Okay. So magta-try siya. Ewan ko lang bukas. Ang araw na lang naman na. So malalaman natin bukas kung itutuloy niya yung breakout sa 8.88. Okay? So bullish yung RSI above 50. And then bullish din yung MACD. Yan. Nag-ano pala siya, no? Pullback kapon pero binabalik niya. So nag-close siya 8.4 up na 2.69%. And then 5 million net foreign buy. And then lastly, si Meralco natin. Okay, super red yung andila natin. Meron pa naman siyang dividend, so 2%. Tingnan natin sa 5 minutes chart. Hindi naman siya talagang slowly lang umalis muna yung iba kasi pinag-iinitan si Meralco natin. Support na siya pero kung kasi medyo red pa yung candle. So hopefully hanggang dito sa 454. Makita natin yung doji kasi siya kaagad nag RSI 21. Okay, so nag-close siya 480. Alam mo na yung reason system loss. Okay, negative 13.12%. 81 million net foreign sell. Okay? So para sa mga investors muna si Meralco natin. So yun lang yung mga reviews natin for today. Wala pa rin yung big caps. Kanino kaya itong volume na to? Okay, so malalaman natin yan for the coming few days. So bago tayo mag-close, mag-antay na lang muna sa mga blue chips kasi pinupuntahan talaga yung mga trending stocks. Okay? So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.